Magandang araw, Sir Nard. Ako nga po pala si Berto, 52 taong gulang. Paglalako ng isda ang aking hanap buhay. At dahil sa trabaho ko ngayon, ay nakilala ko ang aking napangasawa, si Maring. Naitaguyod ko ang aking pamilya at kasalukuyan ngang nasa kolehiyo ang aking nag-iisang anak. Kung sa tingin nyo ay puro magagandang bagay ang ibinigay sa akin ng trabaho ngayon, nagkakamali kayo. Dahil ang paglalako rin ng isda ang naging dahilan kung bakit maagang nawala sa amin ang pinakamamahal naming ama. Alam nyo ba ang tungkol sa kakaibang klase ng asin? Ikikwento ko po sa inyo ang mga karanasan namin ni tatay noong nabubuhay pa ito. Pati na rin ang mga personal kong karanasan noong ako na ang nagpatuloy ng hanap buhay namin, kung saan ang asin ang nagligtas sa buhay namin, pero ito rin ang naging sanhi ng isang trahedya sa aming pamilya. Binata pa lang ako noon at kagaya sa ibang mga kaedad kong sa probinsya lumaki, ay hindi na nakapag-aral ng kolehiyo. Sa halip ay tumulong na lang ako sa aking mga magulang sa mga gawaing bukid. Isang araw, habang abala kami ni tatay sa pagtatanim ng mga palay, ay may tumawag sa aming isang pamilyar na boses. Si Tito Cardo pala, kapatid ni tatay, at ang tanging medyo nakakaangat ng buhay sa kanilang magkakapatid. Tuwang-tuwa si tatay noon nang magkita ulit sila ng kapatid niyang ilang taon niya ring hindi nakasama. At syempre natuwa rin ako. Naalala ko pa dati, kapag Pasko ay palagi kaming binibisita ni Tito Cardo para magbigay ng mga laruan sa aming mga pamangkin niya. Pero nung tumagal, siguro dahil naging abala na rin ito sa mga negosyo nito, kaya hindi na ganun kadalas makadalaw sa amin. Lalo pang nadagdagan ng tuwa namin ni tatay nang magsabi si Tito Cardo na bibigyan kami nito ng magandang hanap buhay. At yun nga, ang paglalako ng isda. Galing din dito yung motorsiklo na gagamitin namin, pati na rin ang mga isdang ilalako namin. Kukunin lang daw namin sa tindahan ni na Tito Cardo sa bayan. Maliit na porsyento lamang daw ang kukunin nito sa kita namin. At pati yung motorsiklo ay bigay na kay tatay. Nung una, parang ayaw pang tanggapin ni tatay kasi nakasanayan niya ng magsaka. Pero sabi ni Tito, hindi naman daw ibig sabihin nun ay iiwan na namin ang trabaho sa palayan. Kaya napapayag na rin ang tatay ko. Sa umpisa nga ay medyo nahirapan kami ni tatay makabenta kasi parehas din kaming mahiyain. Nagtuturoan pa kung sino ang sisigaw ng isda. Bili na kayo ng isda sa amin. Pero nung tumagal ay nagkaroon na rin kami ng mga suki. At dumami na rin ang nabebenta naming isda. Minsan pa nga, nagkukulang na yung dalang namin at hindi na kami nakakaabot sa malalayong parte ng lugar sa amin dahil nauubos agad yung tinda naming isda. Ang dating tig-isang beses naming paglalako sa isang linggo ay naging 2. Tapos naging 3 beses hanggang sa inaraw-araw na namin ni tatay ang paglalako. Pero iba-ibang lugar lang ang pinupuntahan namin kada araw kasi nauumay din ang mga tao kapag palaging isda ang ulam. Ayon kay tatay, sinang-ayunan ko naman kasi sa totoo lang, ako man ay nauumay din kapag araw-araw ay isda ang ulam. Mayroong ginagawa lang noon si tatay na pinagtataka ko. Kada alis namin sa bahay, kapag oras na ng paglalako, palagi talaga niyang sinisigurado na dala namin ang yung supot ng puno ng asin.
Hindi ko alam kung saan niya iyon ginagamit, basta hindi talaga siya umaalis ng bahay kapag wala iyon. Tay, para saan niya nga sinapalagi nating dala? Tanong ko sa kanya isang beses bago kami umalis ng bahay. Ngumiti lang siya at sinagot ako na proteksyon daw iyon sa mga masasamang elemento. Ang sagot niya sa tanong ko ay mas lalo pang nakadagdag sa mga katanungan sa aking isipan. Dagdag pa niya, kapag ako raw sa susunod ang pupunta sa ibang mga lugar, ay huwag ko raw kalimutang magdala ng asin. Dahil hindi ko raw malalaman kung kailan ko ito kakailanganin. At yun daw ang makakapagligtas ng buhay ko. Ang bagay na iyon ay hindi nawala sa isipan ko at ginagawa ko pa rin hanggang sa ngayon. Dahil napatunayan ko na ang pagiging epektibo nito. Balik tayo sa kwento. Isang Lunes ng umaga, nagising ako sa mahihinang paggalaw sa bahay. Nagtataka ako kasi madilim pa nung mga oras na yon, pero nag-aayos na si tatay ng mga gamit para sa paglalako ng isda. Ang mas pinagtataka ko pa ay yung inihanda niyang isang bugkos ng bawang. Hindi niya naman kasi dating ginagawa iyon. Tay, pasaan ka po? Ang aga pa ah. Hindi mo ako ginising. Puno ng pagtataka kong tanong sa kanya. Pero sabi niya lang, siya lang daw muna ang aalis para maglako. Dahil masyadong malayo at delikado daw ang pupuntahan niyang lugar. Nung mga panahong iyon, hindi ko pa alam ang ibig niyang sabihin, pero nagpumilit pa rin akong sumama. Kaya lang nagising si nanay at ito na ang kumausap sa akin nung nakaalis na ang aking ama. Grabe pa ang tampo ko noon, pero nung sinabi sa akin ni nanay ang rason kung bakit ayaw akong isama ni tatay, ay napalitan ng takot ang tampo kong nararamdaman. Ganito ang sinabi sa akin ni nanay noon ang araw na iyon. Maglalako raw si tatay ng isda sa kabilang bayan, kung saan laganap ang mga rebelding grupo. Bukod sa rebelding grupo, sabi pa ng aking ina, ay mayroong barangay doon na puro aswang. Nung nalaman kong pupunta si tatay sa ganoong klaseng lugar, ay hindi ako mapakali. Buong araw ko siyang inabangan mula sa bintana namin at panay pa ako tanong kay nanay kung bakit pa pinayagan si tatay na umalis. Pero katwira naman ni nanay ay napilitan lang itong pumayag dahil bibisitahin daw ni tatay ang matalik niyang kaibigan sa baryong iyon. Gabi na nang dumating si tatay at sabay pa kami ni nanay na sumalubong sa kanya nang marinig namin ang tunog ng motorsiklo sa labas ng bahay. Nakainom ang aking ama at tuwang-tuwa pa dahil naubos daw lahat ng isdang dala niya. Hindi niya alam kung gaano kami nag-alala ni nanay para sa kaligtasan niya. May dala rin si tatay ng mga gulay at prutas. Galing daw iyon sa kaibigan niya, pero bukod sa mga iyon ay may dala-dala rin siyang nakakatakot na kwento. Ayon daw sa kaibigan niya, may isang liblib na barangay doon sa bayan ng mga ito, kung saan ayon nga rin sa mga matagal ng usabi-sabi ay puro aswang daw ang nakatira doon. Isang dayo daw na naglalako ng isda ang naghawa sa mga residente sa pagiging aswang. Kaya yung mga katabing barangay doon ay todo ingat na sa mga pumapasok na tao sa lugar na iyon. Yun din daw ang rason ng kaibigan ni tatay kung bakit siya pinapunta doon, dahil malaki ang tiwala nito sa kanya. Sabi pa ni tatay, nakamakailan lang ay nawala ang isa pang regular na naglalako ng isda sa bayan ng kaibigan niya. Sabi raw ng mga tao, huling namataan nito na dumaan sa barangay ng mga aswang at pagkatapos ay hindi na ito nakita ulit. Hindi agad ako nakatulog nung gabi ngayon dahil ang nakala ko ay kwentong matanda lang ang mga aswang na walang katotohanan. Pero dahil sa mga kwento ni tatay
ay hindi ko maiwasang matakot. At unti-unti na rin akong nakukumbinsi noon na totoo ang mga aswang. Kinabukasan ay balik na kami ulit sa normal naming oras ng paglalako. Masaya ako dahil isinama na ako ni tatay. Nagdala kami ng mga isda sa mga suki namin sa mga katabing barangay. At pati na rin sa medyo may kalayuan hanggang sa maubos ang dala naming mga isda. Nakakatawa talagang sumama kay tatay. Dahil bukod sa puro kwentuhan ang ginagawa namin habang naglalako, parang may libreng pasyal na rin ako kada araw. Binibigyan niya rin ako ng pera kapag malaki ang kita namin sa paglalako. Isang araw ay medyo matumal ang benta namin ni tatay dahil mayroong piyesta noon sa bayan. Bilang lang yung mga bumibili sa amin dahil abala ang mga tao sa paghahanda at kung ano-ano pa. Sabi ni tatay, sayang daw ang araw at pagod namin kung hindi namin maipauubos ang mga isda. Kaya nagpasya siyang subukan namin sa mga ibang katabing baryo. Siyempre tuwang-tuwa naman ako noon kasi hindi ako masyadong nakakalabas ng bayan namin. Matagal ko na rin gustong makapasyal sa mga bagong lugar. Pero pagtungtong pa lang namin sa bukana ng sunod na baryo, may kakaibang kaba na akong naramdaman. Lalo na nang maalala ko yung mga kwento tungkol sa mga aswang at rebuilding grupo. Kaya lang, hindi ko na iyon inisip masyado at ibinuhos ko na lang ang atensyon sa magagandang tanawin. At tama nga ang naging desisyon ng aking ama. Dahil sa unang kanto pa lang ng nadaanan namin sa kabilang baryo, ay marami na ang bumili sa amin. Ang sabi ng mga taong yon, minsan lang daw may naglalako ng isda sa lugar nila dahil nga sa mga kumakalat na kwento tungkol sa aswang. Habang palayaw kami ng palayo ni tatay, napansin kong paiba ng paiba ang galaw ng mga tao. Kung ang mga naunang bumili sa amin ay masayain at palakwento, ang mga sumunod naman ay puro na tahimik. Kakaiba rin sila makatingin sa amin ni tatay. Hanggang sa makarating kami sa parte ng lugar kung saan halos wala nang pumapansin sa amin. Kahit putok ugat na akong sumisigaw ng isda. Tay, balik na lang kaya tayo. Pagyaya ko sa aking ama para bumalik na kami at lumipat sa iba pang karatig baryo. Pero sabi niya ay sayang daw ang mga natitirang isda. Halos kalahati pa lang kasi ang naibenta namin. Sayang naman daw ang kikitain namin sa araw na yon kung hindi namin maipauubos. Dahil maliwanag pa naman noong kahit bandang 4:00 pa lang ng hapon. Kaya kampante rin ako. Naaalala ko yung kwento ng mga kaklase ko noong nag-aaral pa lang ako ng high school. Hindi naman daw nakakalabas ang mga aswang kapag araw. May bangus kayo? Muntik na akong mahulog sa motorsiklo nang biglang may nagsalita mula sa damuhan. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang lumabas galing doon. Kulubot na ang mukha nito at may suot na sombrerong gawa sa buri at ang damit ay sobrang dumi na parabang nanggaling ito sa ilalim ng lupa. Marami pa kaming bangus at inubos iyon ng matandang lalaki. Pero habang bumibili ito kay tatay, ay pansin kong panay ang titig ng matanda sa supot ng asin na nakalagay sa tabi ng batya na lalagyan ng isda. Nagtanong ito kay tatay kung asin daw ba iyon at agad namang umuo ang aking ama. Akala ko nung una ay matatakot na ito dahil inisip ko rin na aswang yung matanda. Pero tumawa lang ito at sinabing palagi rin daw itong may dalang asin. Pagkatapos ay pinakita nito sa amin. Nakalagay sa piraso ng tila kaya naging panatag ang loob ko sa matanda. Sabi nito, proteksyon daw yon laban sa mga aswang at kung ano pang mga elemento. Dagdag pa ng matanda,
ay ibang klase ang asin na ginagamit ng mga ito. At kung gusto daw namin, pwede daw namin tikman yung dala nitong asin. Sa una, syempre tumanggi kami ni tatay. Pero dahil mapilit yung matanda, ay suminya si tatay sa akin na pagbigyan na lang ito. Kakaiba nga ang lasa ng asin na dala ng matanda. May alat iyon kagaya sa asin na ginagamit namin sa bahay. Pero may nalasahan din kaming kaunting tamis. Pati yung medyo lasang metal na karaniwang asin ay hindi malalasahan sa asin na iyon. Naintriga kaming mag-ama at napasama na lang kami doon sa matanda papunta sa isang kubo sa gitna ng bundok kung saan daw nito kinukuha ang asin na iyon. Isang magandang babae ang sumalubong sa amin. Mahaba ang buhok nito na lagpas baywang at sobrang puti nito na para bang galing sa ibang bansa. Ayon pa sa babae ay kakaiba raw ang proseso ng paggawa ng asin na itinitinda nito. Pinadadaan pa raw ang tubig dagat sa abo ng sinunog na bunot ng niyog. Kaya pala may pagkamatamis ang lasa ng asin na dala ng matandang lalaki. Napabili kami ni tatay ng 1 kilong asin na labis ikinatuwa ng babae pati na rin ang matandang lalaki. Nagpatuloy pa kami sa paglalako ng isda pero hindi na talaga naubos ang paninda namin noong araw na iyon. Pagka-uwi namin ng bahay ay pinatikim namin kay nanay yung asin na nabili namin. Ayaw pa sana nitong maniwala na masarap pero nang matikman ni nanay iyon ay halos ayaw ng tigilan. Pinapakpangan ni nanay yung asin na para bang naadik ito sa kakaibang lasa. Masarap talaga iyon lalo na nang ihalo ng aking ina sa niluluto nito. Lalong nakadagdag sa linamnam at sarap ng pagkain. Pero kasabay ng pagpapalit namin ng gamit ng asin sa pagluluto ay ang biglang pag-iiba ng ugali ng aking ama. Minsan niya na lang akong isinasama sa paglalako at madalas na rin siyang magtinda ng isda sa kabilang bayan. Ang suspetsa ko noon ay binabalik-balikan niya ang magandang babaeng nagtitinda ng asin. Pero hindi ko yun sinabi kay nanay dahil hindi rin nagkwento si tatay tungkol doon. Wala akong patunay kumbaga. Isa pa, ayokong masaktan at magdamdam ang aking ina. Halos gabi na rin madalas kong umuwi si tatay. At palagi niyang rason ay uminom sila ng matalik niyang kaibigan. Pero alam kong yun lang ang idinadahilan niya kay nanay para hindi ito magduda. Dumating ang araw na naubos na yung asin na madalas naming ginagamit sa bahay. Hindi na muna kami bumili dahil nandoon pa naman yung asin na nabili namin sa kabilang bayan. Pati yung lumang supot ng asin na palaging dinadala ni tatay ay ginamit na rin namin sa bahay. Kaya pinagdala na lang siya ni nanay ng panibagong supot. Umalis si tatay na hindi ulit ako isinama. Nang araw na yon ay sumama talaga ang loob ko sa kanya. Kaya ikinuwento ko na lang kay nanay ang tungkol sa babaeng nakilala namin na nagtitinda ng asin. Nagalit ang nanay ko sa akin kasi bakit daw hindi ko kaagad ipinaalam sa kanya. Pero maya-maya pa ay nabaling ang galit niya sa aking ama. At hindi namin alam na yun din pala ang huling araw na magagalit kami kay tatay. Madilim na ang gabi noon pero gising pa rin kami ni nanay. Hindi pa kasi nakakauwi si tatay noon. Ang galit ng aking ina ay unti-unting napalitan ng takot at pag-aalala. Maraming mga posibilidad kaming iniisip kung saan ba naroon ang aming inihintay at kung ano na ang nangyari kay tatay. Pero pinigilan naming mag-ina na mag-isip ng negatibo. Puro positibo lang para mabawasan ang pag-aalala namin. Inisip na lang namin
na baka nakipag-inuman na naman si tatay o di kaya ay pumunta sa tindahan ni Tito Cardo, kaya ginabi ng uwi. Hanggang sa di na namin kinayang labanan pa ang antok at nakatulog kami ni nanay. Pagising namin kinabukasan ay nagtaka kami at nalungkot dahil wala pa rin si tatay. Nadagdagan din lalo ang pag-aalala naming mag-ina. Bandang tanghali noon nang biglang dumating sa bahay si Tito Cardo. Pagdating ng tiyuin ko sa bahay ay tinulungan niya kaming maghanap kay tatay. Agad namang rumisponde ang mga kapitbahay at mga pulis. Pati mga opisyalis ng baryo namin ay tumulong na sa paghahanap. Nakarating kami sa bayan kung saan kami palaging naglalako ng isda noon ni tatay. Pero nang sumapit ang gabi, halos kararating lang namin ni nanay sa bahay nang makatanggap kami ng masamang balita. Parang gumuho ang mundo naming mag-ina nang malaman naming mula kay Tito Cardo ang nangyari sa aming padre di pamilya. Kahit na sobrang ingat ang tiyuin ko sa pagpili ng mga salitang gagamitin, ay hindi pa rin yun nakatulong para mabawasan ang sakit na naramdaman namin. Natagpuan daw ang bangkay ni tatay na wasak ang tiyan. Wala nang mga laman loob at may mga bahid ng dugo. Halos humiwalay din ang liig niya sa katawan na para bang kinagat ng kung anong mabangis na hayop. Ang pinalabas ng mga opisyalis sa baryo namin ay pinagtripan si tatay ng mga rebelding grupo. Pero ayon sa kaibigan niya sa kabilang bayan, ay hindi raw ugali ng grupong iyon ang paglaruan ang bangkay ng mga sibilyan. Ipinaliwanag din ito sa amin na gobyerno ang kalaban ng mga rebelde at hindi ang mga kagaya naming maralita rin. Ang nakakapagtaka pa, kahit pinag-usapan talaga noong mga panahong yon ang nangyari sa aking ama sa buong baryo, maging sa mga karatig bayan ay hindi man lang yon nakarating sa mga balita sa radyo o dyaryo. Para bang itinago ng lokal na pamahalaan ang nangyari kay tatay. Para bang may alam sila sa tunay na nangyari. Pero pinagtakpan lang nila yon at ibinaling ang sisi sa mga rebelde. Habang patuloy ang imbestigasyon, ay sinabi rin namin sa mga otoridad ang tungkol sa magandang babae na sa tingin ko ay naging karelasyon ni tatay. Pero ayon sa mga ito, walang bahay sa parte ng bundok na itinuro ko. Isang misteryo nga ang nangyari. Idagdag pa ang naging asta ng mga otoridad na parang binaliwala lang ang kaso ng tatay ko. Pero wala naman kaming magawa kundi tanggapin na lang ang sinasabi nila dahil baka maging mainit pa kami sa kanilang mga mata. Kung gusto nyo, humingi kayo ng tulong sa isang albularyo. May kakilala ako at magaling iyon. Pabulong na suwestyon ng isa sa mga kaibigan ni nanay noong ikatlong araw ng lamay ni tatay. Sabi naman ni nanay ay hihintay na lang daw na mailibing ang aking ama. Saka raw nito pupuntahan yung albularyo para humingi ng tulong. Dahil gusto rin ni nanay na ipaghiganti si tatay. Peking asin. Ang nasabi ng matandang lalaki na may mga dahon pang nakatali sa ulo. Nanlaki ang mga mata ko nang sinabi iyon ng matanda dahil naalala ko kaagad yung asin na nabili namin sa magandang babae sa kabilang bayan. May kinakausap ang albularyo sa usok mula sa sinunog nitong mga dahon sa loob ng bahay. Hindi namin naririnig iyon. Pero naniniwala ako sa matanda dahil wala namang nagsabi rito tungkol dun sa kakaibang asin. Ang sabi pa nito, ayon daw sa kaibigan nitong engkanto na nakakausap ng matanda sa usok, inatake daw si tatay ng aswang. Sinubukan daw lumaban ng aking ama
at hinagisan ng asin ang umatake sa kanya. Pero hindi daw iyon naapektuhan dahil ang asin na gamit ni tatay laban sa aswang ay aswang din pala mismo ang gumawa. Nang masabi iyon ng matandang albularyo, ipinakita ko rito ang natirang asina na bili namin ng aking namayapang ama. Inamoy niya iyon at tinikman. Bumulong-bulong din ito sa kausap na usok at saka sinabi sa amin ni nanay na hindi naman daw mapanganib yung asin. Ginagamit lang daw yon ng mga aswang para magkalasa ang mga nilulutong pagkain ng mga nakabili. Pero wala nga lang daw yung silbi kung gagamitin panlaban sa mga ito. Tinanong ako ng matanda kung saan ko yun nakuha at doon ko na ikinwento ang lahat. Mula sa pagkakita namin sa isang matandang dugyot hanggang sa babaeng maganda na nagtitinda ng asin. Ayon pa sa matandang albularyo, baka ang umatake kay tatay at yung magandang babae ay iisa lang. Malaki din ang posibilidad na balikan kami ng aswang, lalo na't nakita na nito ang mukha ko. Kaya narekomenda ng albularyo na lumipat na kami ng lugar. Pinatapon din ito sa amin ang natitirang asin na nabili namin ni tatay dahil baka raw may kung anong orasyon pa ang nakakapit doon na hindi namin alam. Sinunod naman ni nanay ang bili ng albularyo. Lumipat na kami sa lugar nila sa probinsya ng Iloilo at doon ko na nakilala si Maring, ang babaeng nagpatibok ng puso ko at nagbigay ng motibasyon sa akin para sikapin pang pagbuti ng sarili, para maging karapat-dapat para sa kanya. At dahil nga pangingisda ang nakagisnan kong trabaho, sa tulong na rin ng Tito Cardo ko, ay nagtrabaho ulit ako sa kanya. Paglalako ng isda. Pero dahil walang sapat na pera para bumili ng motorsiklo at nahihiya rin akong humingi sa aking tiyo, kaya nakiusap ako na baka pwedeng upahan ko na lang muna yung motorsiklo na ibinigay niya noon kay tatay. Halos mapaiyak ako noon sa tuwa nang sabihin ng tiyuhin kung sa akin na raw yun. Parang pamana galing kay tatay. Malayo na kami sa dati naming tirahan at kampante na ako na magiging ligtas kami doon. Ang paglalako ng isda ang nagtaguyod sa pamilya ko. Ikinasal ako at nagkaroon kami ng anak at nakapagpatayo rin ng sariling bahay dahil sa tiyaga at pagsisikap. Kagaya ng ginagawa namin noon ni tatay, nagdadala ako palagi ng isang supot ng asin. Pero sinisigurado kong normal na asin lang at hindi gawa ng aswang. Hindi naniniwala ang mga tao dito sa Iloilo sa mga aswang. Kaya noong umpisa ay sinasabi nilang werdo ako. Dahil palagi kasi akong may dalang asin, pero nakasanayan na rin nila yon kalaunan. Lalo na ang mga suki ko na nakwentuhan ko na rin ng mga karanasan naming mag-ama noong nabubuhay pa si tatay. Pero kahit malayo na ako sa dati naming lugar, ay hahabulin pa rin pala ako ng anino ng nakaraan. Isang araw, habang naglalako ako ng isda sa isang subdivision, ay may matandang kumaway sa akin. Sa pag-aakala kong bibili ito, ay nilapitan ko. Pero nung makalapit ako sa matanda, magkahalong galit at kilabot ang aking naramdaman. Namumukaan ko yung matanda dahil ito yung nagpatikim sa amin ni tatay noon ng kakaibang asin. Naitanong ko tuloy sa isip kung paano kami nito nasundan sa Iloilo. Matinding galit ang naramdaman ko noong araw na yon. Nakumpirma kung sangkot talaga ito sa mga nangyari kay tatay. Lalo na at kakaiba ang isin nito sa akin habang kumakaway. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kinuha ko na ang supot ng asin na dala ko at binutasan ko ang plastik at kumuha ako ng isang dakot. Saka ko hinagisan yung matanda. Sabik na sabik ako noong malaman kung aswang nga ba ito o hindi.
Alam kong tumama ang mga inihagis kong asin. Hindi ko manakita kung ano ang epekto dito ng ginawa ko. Pero narinig kong napaungol ang matanda na parang nasasaktan. Saka ito mabilis na tumalilis palayo. Sinubukan ko pa itong sundan gamit ang dala kong motorsiklo pero napakabilis nitong nawala sa paningin ko. Hindi ko na hinabol pa at hinanap dahil baka isipin pa ng mga tao roon na may masama akong pakay sa lugar. Hindi ko man nasundan yung matandang lalaki. Nalaman ko naman na totoong epektibo pala ang asin na panlaban sa mga aswang. Kaya sinisigurado ko talagang original ang asin kong nabibili. Kaya kayo, siguraduhin yung hindi peke ang asin na nabibili nyo. Siguraduhin yung gawa ito ng tao at galing sa dagat mismo. Simula nung mangyari ang insidenteng iyon ay palagi na akong bumabalik sa subdivision na yon kung saan ko nakita yung matanda. Sisiguraduhin ko talaga na hindi lang isang supot ng asin ang ipapakain ko rito. Sa ngayon ay nagtitinda na rin ako ng asin bukod sa isda. Dagdag kita at panghanda sa susunod naming pagkikita ng kung sino mang aswang na makakasagupa ko. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nung huling engkwentro ko sa mga aswang. Nag-aaral na ng kolehiyo sa ngayon ang anak ko at dahil lang iyon sa pagtitinda ko ng isda. Kung sa tingin nyo ay puro magagandang bagay ang ibinigay sa akin ng trabahong ito ay nagkakamali kayo. Dahil ang paglalako din ng isda ang dahilan kung bakit maagang binawi sa amin ang pinakamamahal naming ama. Wakas,